Hello, mayong buntag ninyong tanan dinhi sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminaon. Ang istorya sa love story ni Travis ug ni Alison. Ug kun kamo bag-o lang dinhi sa ato ang YouTube channel ug dili pa mo subscriber, please subscribe and click the notification bell. Dear Papa Joe, ako si Travis ug mao kini ang akong istorya. Nailailan ako si Alison dihang bag-o pa lang ko nga nagsugod sa kong trabaho nga usa ka DJ sa FM station sa among syudad. Isip usa ka DJ, very challenging gyud ang life kay lisod magpaka-faithful kung dunay daghang babae nga maoy muuna og tawag nimo. Or maoy muuna duol nimo para makipag-friends. Di ko gwapo, normal lang nga ako panagway pero bisan pa og dili ko hitsuraan. Gigantihan ko sa Ginoo og mayong barug ug panglawas. 5'8" ang akong height unya ang lawas sakto-sakto ra gyud. Dili tambok, dili pud niwang. Honestly, gawa sa akong nindot nga tingog sa radyo, wa na ko'y laing kapanghambog pa sa akong kaugalingon. Di ko gwapo ug di po ko kwartahan. Pero daghang mga babae ang nakagusto nako tungod siguro sa akong tingog nga ilang madungog on the air. Ang akong time slot alas 9 sa gabi hantod sa alas 12 sa kadlawon. And I played love songs, so natural lang siguro nga daghan ang ma-in love sa akong mga gipang-play nga music. Dili lang kay sa music sila ma-in love, hangtod usad sa DJ. Usa si Alison sa akong mga frequent callers kada gabi. Sa tanang gabi, sa tanang mga babae nga magtawagan nako, usahay mo ari pagani sa station, si Alison ang ako ang napilian. Kay nga no, obvious naman siguro kayo ang pilion sa kalalaki kung dunay daghan sa iyahang atubangan. Siyempre, ang pinaka-satanan, pinakagwapa, pinakabuutan, pinaka-sexy o pinakakwartahan. Adunahan ang pamilya ni Alison kay halos tanan nilang miyembro silang pamilya tuan nagbase sa London. I don't know unsay nakita ni Alison sa kung pagkatao nga na in love man siya og taman kanako. Happy na mi mag 1 year og plano namo sa among anniversary nga moadto mi sa ilahang probinsya ni Alison para mag-celebrate peacefully. Gusto mo gud namo nga private and at the same time romantic ang ambience. First year anniversary namo ni Alison simple lang, way daghang arte. Nagstay lang gud mi sa ka house, unya nagluto siya og spaghetti. Happy na kaming duha nga nagdungan og kaon. Pagkahuman sa iyang buhat, iya kong giagda nga moadto silang farm. Dunay dalang picnic bag si Alison. She was really full of surprises, Papa Joe. Puros mga mangga ang tanom silang farm. Nindot kayo ang lugar, mingaw og presko ang hangin. Gibukad ni Alison ang dala niya nga picnic mat sa tunga nga bahin silang farm ug gipahimutang ang mga pagkaon. Nothing special actually. Kay ordinaryong sandwich ug soft drinks lang. Pero doon na siya nga mahalon kayo nga wine. Niipi si Alison sa duha ka wine glass unya gihatag niya ang usa nako. Cheers to our 1-year anniversary, Travis. Matod pa niya nako. Happy anniversary, Alison. Tubag ko pa niya dayong inom sa wine unya gihagkan nako ang iyang lips nga medyo basa pa sa wine. Ako na siguro ang pinakaswerteng lalaki sa tibuok kalibutan. Imagine, ako ang imuhang gipili nga di man ko gwapo, di po ko adunahan, matod ko pa niya. Ka melodramatic yun ni mo Amot bitaw nga nung ikaw nga gipili nga doon na pamantay daghan lalaki diya nga mas labaw pa nimo nga nanguyab nako. Nadani siguro ko sa nindot kay nimo nga tingog. Komedya ra ang tubag ni Alison pero para nako murag tinuod. Daghan ang mga tao nga nakaingon nga nganong ako pa ang gipili ni Alison nga dili man gyud mi bagay. Pero ang wala nila masayri nga si Alison ang niuna og pagkikita nako. Siya ang unang nagpakita og motibo nga nagkagusto siya nako hangtod nga nagkasuod ming taman og nagkauyab. Dili na ko magmayon og unsay isulti sa mga tao. Basta ang importante lang nga sure ko nga ako ang love ni Alison ug ako sad siya nga mahal kaayo. Dili na ko makita pa og babae nga sama kang Alison.
Natugaw ang akong lawom nga ginahuna diyang dunay gipagawa si Allison gikan sa picnic bag. Sa tan-aw ko, usa ka time capsule. Time capsule na? Pangutana ko pa niya. Yes, sakto ka. Kay ato mang anniversary ron, gusto kong magsuwat ng duha sa ato ang usa-usa, pero di na to basahon. Isulod na to atong mga letters nining capsule, unya atong ilubong sa yuta. Matod pa ni Allison Papa Joe. Gihatagan ko niyang ballpen ug papel, unya nagsugod na kog suwat sa kung gustong isulti niya. Human akong suwat, gipilon na ko ang letter o gisulod na ko sa time capsule. Mausad ang gibuhat ni Allison. Kanus aman ni nato pwedeng basahon ang ato mga suwat? Pangutan ako pa niya. After 5 years, gikan karon, mubalik ta dinhi sa atong gilubngan sa time capsule. And that's the time nga ablihan nato og basahon ang suwat. Tubag pa niya. Niyango ko as a sign nga niuyon ko sa iyang gusto, pero doon na paday ko'y pangutanan niya. So after 5 years gikan karon atol sa to ang 5th anniversary, magkuyog ta dinhi para mo-open sa to mga letters? Pangutana ko pa niya. Pero medyo nausab og kalit ang tuno sa tingog ni Allison. Pero tingog nga dunay doubt, Papa Joe. Wala ta masayod sa may tabo sunod adlaw, Travis. Pwedeng mawa ka, pwedeng mawa ko. So inig-abot sa saktong adlaw sa akong giingon after 5 years. Kung wa na gani ko, pwede namong balikon diri nga maginusara ka. Same thing kung ikaw sad ang mawala, mabalik ko diri sa exact spot bisan og maginusara para basahon ang imong letter. Ginutukan ako si Allison, makita na ko ang sadness sa iyang mga mata. Ngunong ingana man imong rules, uy, mura maginuon og nanamili taan ni sa usa. Pangutana ko pa niya. Ginoo lang nga nasayod, Travis. Sud sa 5 ka tuig, daghan pa ang pwedeng mahitabo. Tubag pa ni Allison Papa Joe. Wa ko na kontento siyang tubag, daghan pa unta ko pangutanan niya pero di na kadto ang eksaktong oras nga magsenti ko. Ang akong gibuhat, gikakus nako ang iyang humul-humul kay nga lawas o gikisa ng iyang lips unya nang higda mi sa picnic mat. Mga alas 7 na sa gabi niyan to, mao nga makita na namo ang mga bituon sa langit. Sweeto kayo og astrology si Allison. Yang gipanganlan ang mga visible stars niya tong gabi una. Pero wa ko makakonsentrate. Nagtando-tando lang ko sa iyang gisulti. Saon man nga, sexy manggod kaayo tan-awon siya, labi na sa iyahang white dress. Miamag sa kangit-ngit ang kaputi, kaayo sa iyahang panit. Gialsan ako si Allison ug gipatong sa akong lawas. Gihagkan ako ang iyang ngabil. Mamalik na tas balay na. Hunghong pa nako niya sa iyang dunggan. Nakasabot na si Allison sa kung gustong may tabo. Di na kinahanglan. Mas gusto kong memorable ang atong anniversary. Tubag pa niya. Mao to, Papa Joe, na itabo ang nilapaay sa leon ug karniro sa tunga sa ilahang farm. Dito na ko gitisok ang liso, tapad sa gilubngan sa among time capsule ni Allison. Wa na gyud ko'y pangitaon pa kang Allison. She is perfection para nako. Perfection dili nako makita pa pagsama. Mong usa pa may dugayan, pakaslan nako si Allison. Pagbalik na mong syudad, niya to din ko sa usa ka jewelry store para mamalit og sing-sing. Medyo mahal-mahal gyud ang kantidad, pero worthy kay mahalon man sab ang akong tagaan ini. Before ko niya to sa station, para sa akong board work, gi-invite na kong dinner si Allison. Para dito na sad, adto na ko mag-propose niya. Nauna ko niyang mga pila ka minutes sa restaurant. Usap pa siya na ako siya nakita nga nisud sa restaurant. Doon ako nabantayan siya mga linihukan. Murag dili siya excited, murag bothered nga wa ko masayod o kung sa hinungdan. Okay lang ug wa sa mood si Allison. Maulian ra siya kung makita siya sa sing-sing akong ihatag niya. Nangaon mi si Allison ug human sa mong dessert. Nakita nako ang waiter nga maoy akong gikontak. Nagdaan na sa glass of wine. Sud sa glass nga naa ang sing-sing. Gidawat ni Allison ang glass of wine ug iya na untang imnon pero nahunong siya tungod kay naa siya nakita nga nigilak sa sud niini.
Nitanaw si Allison nako nga murag nasayod na sabot ipasabot. Yes, my love. I want to marry you. Mahal kay tika, Allison. Dili na ko makapaabot og dugay. Gusto na ko makasal ng taog. Magpuyo na sa kabay kauban unya ang atong mga anak. Matod ko pa niya. Gikuha na ko ang singsing sud sa glass ug dayon ko put sa kamot ni Allison para isuot na ako ang singsing ato niya. Pero hinay nga gibira ni Allison ang iyang kamot ug masulubon nga niduko. Wa na siya makatutok nako. Unsay problema, Allison? Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. Nisamot kamagul-anon ang iyang dagway. I'm sorry, Travis, pero di ko makadawat sa imong proposal. Di ko pwedeng magpakasal nimo. Matod pa ni Allison dayon tindog og nilakaw gawas sa restaurant. Ni walk out si Allison atol sa akong marriage proposal niya. Iya kong gibiyaan nga wa ko makalihok sa akong gilingkuran. Wa man lang gani siya gisulti nga rason. It took me 3 minutes usap ako nakadial sa iyang phone pero sigilag ring ug wa na siya motubag sa akong tawag. Ako siyang giteksan. Allison, I'm sorry ug nakalitan ka sa akong proposal nimo. I understand ug dili pa ka ready nga musud sa kaminyoon. Wala man ko magdali. I can wait, mahal ko. Usa lang ni sa mga 100 text messages nga akong gisend niya. Pero bisag usa, why reply? I'm sad, I'm confused, ug naon sa kaha si Allison. Nganong di siya makaprangka nako kung unsa iyahang gibati. Bisan pa og wa so nahuna niya tug gihapon ko sa station. Dili pwede nga iangin nako akong trabaho. Sa klase sa akong trabaho kinahanglan alive ug happy ko paminahon pirmi sa radyo. Live ko on air sa radyo. Alive. Pero ang akong nahuna tuwa lang kang Allison. Sige lang gihapon kog tawag niya pero mao lang gihapon dili niya tubagon. Alas 12 na sa tungang gabi nahuman ako sa akong pag-broadcast mo nga nipauli ko sa amua. Nidiritso ko sa gipuy-an ni Allison. Ngit-ngit na ang palibot sa balay. Dili po ko ganahan nga makahimog iskandalo kay tungang gabi na raba. Nagbarog lang ko sa tubangan silang gate. Nag-hope nga unta mutambo si Allison sa ilahang terrace. Mga 30 minutes na ko dito pero wagi Allison nga nagpakita mao nga niuli na lang ko sa amo. Pagkaugma, sayo ko nga niadto silang bahay. Nanuktok pero way ni gawas. Wagi po ko'y pua sa pagtawag niya. Pero di nagud siya makontak. Asa si Allison? Ganun kalit mo siya nahanaw. Kung nahibawan pa lang nako daan nga magpalayo de siya nako, wa lang unta ko mo propose niya. Okay naman ta kaayo ang dagan sa mong relasyon. Usa ka semana nilabay, wa lang gyapon ni patimaw si Allison. Hangtod nga nibawan na lang nako gikan siyang distant relatives nga wala na sa Pilipinas si Allison. Niapas na kuno sa iyang pamilya ngadto sa London. Nilarga siya. Nga wa man lang gani mananghid nako. Why explanation? Wa tanan. Dili lang tumang kaguol ang gibati niyanto. Disappointed ko o frustrated sa kaugalingon. Usar gyud ang rason nga ako nahibaw-an nganong nahanaw siya kalit. Dili ko deserving niya. Nakarealize na siguro si Allison nga di mi bagay. Dili ako ang gusto niyang mabana. Kay usar gug ko. Usal lang ko kaultimong FM DJ. Nagsakit man ang dughan pero tuloy pa rin ang buhay. It's been 1 month nga wa na si Allison. Padayon gihapon ko sa akong trabaho o sa akong kinabuhi. Dilibot ipasabot nga abi kay wala na babae nga akong gigugma muhunong na pud ang akong kalibutan. Para mawa sa akong nahuna si Allison, I started entertaining girls. Mga girls nga akong mga callers o mga followers sa akong programa. Daghan kay sila. Kung puto na naon, daghan ko gikapuli kang Allison. Pero ang problema, kay wa pagyud mo pitik sa lain ang akong kasing-kasing. Silang tanan si Pamela ang very persistent o consistent. Bisag akong balibaran nga di ko kadawat og bisita sa station pero mo ana gyud magdala pa og pagkaon og bisag unsa na lang nga ihatag niya nako. Very thoughtful kaayo si Pamela. Kay bisag way okasyon permi siyang naay regalo nako. Butan man sad si Pamela, seksihon,
taas pero di kay gwapa. Sud sa 5 ka buwan nga nahanaw og kalit si Allison, gihulipan ni Pamela ang kahawang nga akong gibati. Siya ang akong kuyog pirmi kung naako'y lakaw. Siya akong kaistorya kung maboard ko. Siya ang motiman nako ug magsakit ko. Gibuhat ni Pamela ang tanan, bisan og nakibaw siya nga di na ko siya love. Wala na ko didi sa Pamela sa iyahang gusto. Free siyang buhaton ang gusto niya. Pwede gani siya nga makipag-date og laing lalaki o manguyab hinuon og laing lalaki tungod kay ako sab. Free ko sa akong gusto nga buhaton sa akong kinabuhi. Kumbaga, no strings attached ang among relasyon. Tulin ang nanglabay ang mga katuigan, 4 na katuig ang nakalabay sukad ko gibiyaan ni Allison. Inanay nako naka-move on sa iyang pagbiya nako nga way pananghid. Usa ka gabi niadto samtang nag-board work ko sa station, giplay nako ang favorite song ni Allison nga mao iyang kantahon sa una kung magkaraoke mi, ang Maybe This Time. Two old friends meet again, wearing old faces, and talk about places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. Ay, wa ko kabantay nga nito na di ay ang ako mga luha. What if magkita migbalik ni Allison? As a friend na lang gyud siguro, Papa Joe? Human sa kong i-play nga kanta mo na dayon ang cue para mo dawat og caller on the air para sila mga favorite request. You're still listening to your favorite smooth evening request where you can relax and enjoy our music that is filled with love songs for your heart. And time now is 3 minutes after 10. So call me if you have favorite songs in mind. Pag-ring sa telephone, Papa Joe, ako din gitubag. Okay, we have a caller on the line. Hello, what's your name? Hello? I would like to request for a song. Matod pa sa kababay sa pikas linya. Kikulbaan dayon ko, Papa Joe. Unsaon nga familiar man kay nako ang tingog sa caller. Yes, Miss Beautiful, what is your request? Pangutana ko pa niya. I like the song from David Pomeranz titled Got to Believe in Magic. Tubag pa niya. Okay, but before I play your song, you did not tell me your name yet. Matod ko pa nga to sa caller. It's Allison, and the song I requested is dedicated to the special person whom I didn't see for a very long time already. I just want to tell him that I miss him. Gibutang niya ang telepono, na-play na nako ang kanta ngayong request. Pero natulala lang gihapon ko. Di ko makatuo nga madungog na ako pag-usab ang tingog ni Allison. Nibalik na day siya gikan sa London. Kusog ang kulba sa kundughan, labi na dihang ni ring o usab ang linya. Ug nakita ko sa caller ID ang same number nga gigamit ni Allison. Off-air na ko niadto ug pwede na kong i-decline ang iyang tawag. Pero gipili gyapon nako nga tubagon siya. Hello? Matod ko pa. Hello Travis, salamat kay gitubag nimo ang akong tawag. Abi na kog imo na kong i-decline. Tubag pa ni Allison. Mao lang gihapon ang iyang voice, bugnaw ug sweet kayo nga maka-in love. Wala mo ko'y gipili sa akong mga listeners ang ngayon akong tubagon. Kay sila biyang ako mga listeners. Kung wa sila, wasag ko. Wa po ko din ni karon. Kung wasad sila, matod ko pa. So you mean, para nimo usa na lang ko sa imong mga listeners karon? Pangutana pa niya. Nihilom ko, syempre, unsa man di ay. Usa may ang gi-expect nga until now, siya gihapon human ko niya biyai sama sa basura. Pero wala ko to isulti niya, Papa Joe, kay doon na biya po ko'y respeto sa kababay. Travis, magkita ta. Matod pa ni Allison sa pikas linya. Magkita? I'm afraid I can't do that. Tungod kay busy kay ko. Tubag ko pa. Kung mauna nga busy ka, muanhan lang ko sa station ugma. Matod pa ni Allison. Nahuman na ang song nga yung request mo nga nananghid na ko niya nga ibutang na ang telepono. Dili yun ta siya musugot. Pero wala siya mahimo diyang i-cut off na nako ang linya. Nahuman ang kong board work niya itong gabiuna nga wa na makasud og balik sa linya si Allison. Nipauli ko sa mua human sa kong trabaho.
Lapas tungang gabi na pero wa din ko makatug. Ikuha ko ang box nga gibutangan sa singsing nga ako unta nga ihatag kang Allison 5 years ago. Gitutukan ako ang singsing. Kung gidawat pa unta niya nga akong proposal, kasal na unta minduha. Pero sa way pananghid, iya kong gibiyaan. Unya karon mo balik siya sama sa way na hitabo. Pagkaugma sa akong duty 1 hour before niadto ko sa station. Wa ko mag-expect nga tinud-on gyud ay ni Allison ang iyang giingon nga mobisita nako. Diha na si Allison sa studio pag-abot nako Papa Joe. She is still beautiful. Kung doon naman ganina usab niya mas ni samot pa hinuon siya kagwapa. Pagkakita niya nako nitindog siya og niduol ding kiss sa akong aping. Mao lang gyapon ang perfume nga iyang gigamit. Tuna ko'y dalang pasalubong nimo gikan sa London. Matod pa niya, dungan siya pagtunol sa usa ka bag. Daghang tinud kay siya gipanghatag nako. Salamat kayo ani ha pero wala lang unta ka maghago og hatod ani diri. Matod ko pa. Okay ra Travis oy. Special biya ka nako mong special sana nako nga gihatod nimo para makita pud ka. Wala na ko'y masulti pa. Lisod ibaliwala ang iyang karisma. Ni-smile ko niya og giagda ko siya nga mulingkod unya nitapad ko niya. Travis, nakinumdum pa ka na tong first year anniversary nato? Ito bang gilubong nato ba nga time capsule sa amuang farm? 4 months from now, mag 5 years na nga tong capsule. Excited na ka makabasa sa akong letter nimo? Pangutana pa niya. Oh yes, ang among time capsule nga hapit na unta nako makalimtan. Ang hiram sa tong kalimtan kay humaniya to nibiya man siya kalit nako. Mutubay na unta ko siyang pag-flirt nako pero kalit nga nibutho si Pamela. Nikiss si Pamela sa kong lips at ubangan gyud ni Allison. Nasyak si Allison, niisa ang kilay ug murag naguba ang naong niini. Labi na, diyang lambing kay tingog nga nangutana si Pamela nako. Travis, nalagi kay bisita, di ko naman paila-ila niya. Sure. Ila-ila mo, siya si Allison ang akong gingon nimo nga akong close friend sa una. Tubag ko pa kang Pamela. Nisamot kaguba ang naong ni Allison. Sa iyahang nadungog nga close friend me sa una. Gitunol ni Pamela ang pad nga kang Allison. Pamela day ko, ako ang girlfriend ni Travis. Proud pa ang palaila ni Pamela siyang kaugalingon. Nag-start na ang board work pero wag usan nila ni Allison ug Pamela ang nilakaw. Naglingkod sila sa kung atubangan samtang nagtrabaho ko. Kung mag-commercial break, magdungan pa nako ug makikistoryaanay silang duha. Nakailan ako nimo Allison pero may kang i-mention ni Travis nako. Nakipawpog ko nga dili kutob lang sa friend inyong relasyon sa una. Kamu gyud di ba? Uyab mong duha ni Travis di ba Allison? Pangutana pa ni Pamela. Murag nang luspad si Allison sa pagkaprangka ni Pamela. Nauwaw siya nga nahibawan nga aware si Pamela sa mga past ni Allison. Ay kabalaka Allison, dili ko silosa nga pagkababay. I know nga wala na mo si Travis. Ikaw ang past ug ako ang iyang present. Padayon pa ni Pamela. Trying hard si Allison nga wa magpahalata nga nagselos siya. Usaon nga tinuod man sad ang gingon ni Pamela. Nahuman na lang ako board work diha pagyapon ng duha ka mga babae ug nagpaabot nako. Murag nagkasinabot man nun sila nga open-minded ug friendly si Pamela. Nagkuyog ming tulo ug nanakayo mi og taxi. Una namang gidrop si Pamela sa iyang gipuy-an nga mao'y unang maagian. Sunod ang gihatod si Allison. Pagkunong sa taxi, wa din ninaog si Allison. Travis, I hope nga di pa uwahi ang tanan. Tinood nga dako ugsa nimo kay kalit ko nga nawa. Pero niyan ako Travis. Nibalik nako andam og tagana nga mudawat sa imuhang marriage proposal nako. Matod pa ni Allison Papa Joe. Nakapalingo-lingo ko. Sayon ra gyud kaayo niya ang tanan. Wa man lang gani siya nagsorry nako. Why explanation kung diin siya gikan. Basta kay nibalik lang siya og nag-expect nga maulang gihapon ang sitwasyon. Sunod nga mga adlaw, murang nag-contest na si Allison ug Pamela sa papakitang gilas diri nako. Kung babae pa ko, makaingon ko nga ang haba ng hair ko. Nga, giilugan ko og mga maanyag ng mga babae. Halos kada adlaw mag-abot si Allison ug Pamela sa station. Lain-lain og dala nga regalo nako bisan og di nako birthday. Si Pamela, genuine ang iyang pagtagad kang Allison. Sports na gud kayo siya. Pero si Allison, nakaila na kay ko niya nga silosa siya. Di siya gusto og kahati. I know nga bisan nag-smile-smile siya kang Pamela.
naguot ang iyang dughan. December 23 kadto og Christmas party sa among kompanya. Giheld sa usa ka hotel maong dapat formal ang outfit. Supposedly si Pamela ang akong dadon sa party, pero si Allison ni hangyo gyud kang Pamela nga mukuyog pud siya. Tungod kay mura naman sila og besties. Nisugod si Pamela nga kaming tulo ang moattend sa Christmas party. Ang wa damhan ni Allison nga igo lang siyang masakitan siyang makita. Unsaon nga sweet naman kay si Pamela nako, labi na diyang nakainom na kini. Wa nay keme nga mag-PDA si Pamela. Pagtukar sa live band, nanayaw ming duha ni Pamela sa stage o grabe na mo karinyo. Bisan og daghang tao. In fact, ni-kiss pa siya nako sa lips ibabaw sa stage. Nakita na ko ang pagkaguba gyud sa naong ni Allison dihang nakita niya ang among ka-sweet ni Pamela. Isog na kay siyang naong, hangtod nga wa na makagwanta og ni-walk out si Allison. Nabalaka kay ko niya. Ako siyang gisundan pero wa na nako siya makit-i. Wa na ko motiwas sa Christmas party. Nibiya ko o giadto si Allison silang bahay. Nganong nibiya man ka sa party, pangutana pa nako niya. So may gusto nimo magstay ko dito para atakihon ko sa selos? Tubag pa niya. Nganong magselos masag ka nga wa naman ta. Nibiya ka nako nga wa mananghid. So understood nga buwag na ta. Matod ko pa. Nakasabot ko Travis. Kay bawsag ko sa ako ang sa nimo. Pero doon na lang ko'y pangutanan nimo. Wala biguday ko'y lugar sa mong kasing-kasing? Wala kay feelings na ko? Dili na ko nimo mahal? Tell me, kay karon dayon magpalayo na ko nimo. Matod pa niya. Nahadlo ko siyang giingon. Sa tinod lang, di na ko gusto nga mawa pa siya pag-usab. Wala siya masayod kung sa kong kalipay nga nagpakita siyang balik nako. Nabantayan na lang namon duha nga duol na kayo ang among naong. Duol na lang kayo among lips, Papa Joe. Gusto na kay kong ngagakson si Allison. Pero kalit nga ni Abli ang pultahan o naabot si Pamela. Huy! Noon sa mo inyong kong gibiyaan? Kay baw ko nga, diri lang yuta magkita Travis. Matod pa ni Pamela. Dungan siya pagduol na ko, dayon hawak sa kong ngabil. Gi-friends kiss pa ko ni Pamela at ubangan ni Allison. Wala ko kagwanta og niatras ko o gibitad ang kamot ni Pamela padung sa gawas. Diha namin sa layo, dili naman dungog ni Allison ang akong gustong isulti niya. Noon sa man ka, ni sobra naman ka. Dili naman na drama-drama imuha, gitinuod naman nimo hinuon uy. Singhag ko pa nga to ka Pamela. Sorry Travis, na-carried away lang ko. Kay bawa bayagog ka nga unsa ti ka ka-love. Buhaton ako ang tanan nimong gusto. Di ba mo nimong gusto nga pasiloson og taman si Allison? Tubag pa niya. Yes, sakto ka, pero sobra naman kay na uy. Dili apil na sa tong sabot ang pagtsula nimo nako uy. Matod ko pa niya, nga taas lang gyapon ang tingog. Nido ko si Pamela, nauwaw sa akong pagkasaba niya, nangay siyang pasaylon nako og nilakaw palayo. Nakonsensya ko sa akong gibuhat niya. In the first place, ako mismo ang nihangyo niya nga pasiloson si Allison. Sa tinod lang, wa may relasyon ni Pamela. Wala na gani mi kita-kita, paghibawan ako nga muana si Allison sa station. Gitawagan ako si Pamela para gamiton. Pasiloson si Allison. Nilampos ko tungod kay nagselos gyud si Allison. Gusto raman nako nga tagaan siya leksyon sa iyang pagbiya nako nga way pananghid. Karon nga nakasiguro nako nga pareho lang gihapon mig feelings ni Allison. Di na ko maglangan pa. Di na ko makaantos pa sa akong kamingaw niya. Nibalik ko sa balay ni Allison ug naabtan ako siya nga nagbarog sa ilahang terrace. Pag-abli niya sa pultahan, gidabudabuhan din ako siya hawak siyang ngabil. Kialsan ako siya og gilalasod siyang kwarto. Mura ko gutom nga liyon nga way duha-duha nga gilapa ang karniro. It was the happiest day of my life. Wanay daghang pangutana. Ingon ana gyud siguro kung ma-inlove ka. Napamatud-an gyud nako nga to kang Allison. Kaniadto og karon mao ra gihapon. Gisulit namo ang mga katuigan nga nagabuwag mi. Halos di na mi mag-ukang Papa Joe. Kuwang na lang nga hulmigason ming duha tungod sa katamis. Nanggawas mi. Nangadto mig mall, nangaon sa gawas, nag-shopping ug nananaw og sini. Gibuhat namo ang tanan nga buluhaton sa manag-uyab. Mga usa ka semana nga sukad nagbalik mi ni Allison. Feeling nako murag pirmi na kong naglutaw sa panganod tungod sa kalipay. Nakahukom ko nga di na nako padugayon pa. Gusto na kong makauban si Allison hangtod sa kahangturan, Papa Joe.
Idayunan nako ang pagpakasal kang Alison. So apa ko niadto sa ilaha, gidala nako daan ang singsing nga akong gitaguan for how many years. Magpropose ko ni Alison for the second time around. So apa ko mulaho sa ilaha, nihapit kog flower shop para magpalit og nindot kayo nga bouquet sa flowers. Red roses tungod kay mao'y paboritong kolor ni Alison. Ready na ko Papa Joe, nanukto ko sa balay ni Alison. Taod-taod na ko nga pinaabot, wa gyud ni abli. Gitawagan ako ang iyang phone pero way nitubag. Asa nam sa ka Alison? Pangutan ko pa sa kung nauna. Ikulbaan kay ko, nahadlo ko og masubli na sa daging gibuhat nako sa una. Hapit do ka oras ko nga nagatang sa gawa silang gate sa pamasin nga lowbat lang siya. Mao nga di na ko siya makontak pero wagi Alison nga niabot. Nipauli ko sa mua pero pagkaugma gibalikan na pud nako siya pero wagi gyapon tao sa ilaha. Gitawagan ako si Pamela. Hello Pamela, nakibaw ka bag-asa si Alison? Pangutan ko pa niya. Muna'y nakadaot ni mo Travis kay manawag lang ka nako og na kay problema. Manawag lang ka nako og wa kay lain kapaingnan. Sorry, pero ako kabaw asa nimong Alison nimo oy. Wa pa di ka maanad-anad niya nga mukat lang kawa, nya mubuto na sa kalit. Ang tao nga di gusto mapakita, di gyud na nimo makit-an. Naigo ko sa gisulti ni Pamela kay tinuod man Papa Joe. Dili na nako makontak si Alison. Nawa na sab siya. Kundiin, nagplano ko nga mag-propose niya. Pag-abot na ko sa amo, nalabay na ko ang singsing sa sahog tungod sa kasuko. Wa kay kasing-kasing Alison, giduduaan lang ko nimo. Gabaan na kasi mong gibuhat na ako. Nakahila ko sa kalagot. Dili sa iyo na akong gibati niya itong gabi una. Seryoso ko niya, pero iya lang kong gibinuangan. Nilabay ang pila ka adlaw, walang giyapoy Alison nga nipatimaw. For all I know, nibalik na siya sa London, nga wa man anghid na ako. Nisamot pagyud ang gibati na akong kasakit, diyang ninumduman na ako, nga ugma, mao di ay untang amuhang 5th year anniversary naman ni Alison. Ugmang adlawan na ang among gisaad sa usa nga ablihan ang letter sud sa among gilubong nga time capsule. Pagkaugma sayo kong nga niadto silang probinsya, silang farm ni Alison. Pero dako na lang ako kay ngangha diyang wala na ang farm. Gitukuran na og mga kabalayan. Nakita ko nagbarug pagyapon ang balay nila ni Alison tapad pero halata nga abandonado na. Nagpaduol ko sa ilang bahay para mangitag tao nga akong kapangutan-an. Pila ka minutos pug ko nga nagbarug diya silang atubangan og usap ako nakabantay nga dunay tiguang nga lalaki nga nagtan-aw nako. Mayong adlaw noy. Mao pa bagyapon ni balay nila ni Alison? Pangutan ko pa nga to sa tiguang nga lalaki. Dili na dong. Gibaligya na ni siya mga ginikanan hangtod ang ilahang farm. Tubag pa sa tiguang nga nagpailang nga kani caretaker nila ni Alison. Kung wa ko masayop ikaw si Travis, di ba? Pangutana pa niya nako. Unoy, ngano nakailamang ka nako? Tubag ko pa, Papa Joe. Nakabantay ko nimo sa una katong mag-arian mo ni Ma'am Alison. Ako lang gisiguro ug ikaw bagyod para di ko masayop og hatag aning iyang gibilin nako. Matod pa niya. Nabuhian kog dugo sa iyang giingon nga dunay gibilin si Alison para nako. Nilakaw ang tiguang nga lalaki ug pagbalik dala na niya ako sa kabutang nga pamilyar kayo nako, ang amuang time capsule ni Alison. Kano sa man niya gihatag ni Munoy? Niya pa ba siya? Asa si Alison? Gusto ko nga makikistorya niya. Matod ko pa sa tiguang nga lalaki. Pero matod pa niya. 1 week na kuno, anak kalabay. Nga ni anak si Alison o gibilin ang time capsule niya. Tugon ni Alison nga ipahatag na ko ang time capsule inig-abot sa tukmang adlaw nga moabot ko didto. Wala na ko'y kasayuran dong Travis kung asa si Ma'am Alison, igo raman ko niya nga gisugo og nisanong lampog ko. Tubag pa sa tiguang. Kikuha na ko ang time capsule. Unya nangita kog lugar nga akong kalingkuran para adto ablihan ang sud niini. Tuod man, nakapahimutang nako og ginahinay na kong giablihan ang time capsule. Ug moy ako nakita ang mga papel nga pinilo. Sa akong ninumduman, duha ka suwat ang nasa sud didto. Ang akoa ug ang kang Alison. Pero doon na pa ko'y nakitang mga papel nga pinilo, Papa Joe. Ang tanan, puros may mga suwat gikan kang Alison.
Gi-arrange na ko ang mga letters according sa mga dates ni ini. Giyon na ako basa ang first letter niya tong first year anniversary na mong duha. Ug mao kini ang unod siyang suwat para nako. May 5, 2012. Dear Travis, thanks for being there when I needed a shoulder to lean on. I just want you to know how happy am I to have you in my life. I thank God for the love and joy you bring to me. I can't wait to open your letter 5 years from now. I love you so much, Allison. Nakapangupaw ko sa suwat ni Allison. Wag gyud bisag gamay nga sign nga nagluib siya nako. Unsay rason nga kalit ra mo ko niyang gibiyaan. Natubag nga akong pangutana sa iyahang next letter, Papa Joe. May 5, 2013. Dear Travis, my hearts bleed when I left you nga wa magpahibaw. I don't have a choice but to follow my parents. Gipalarga ko nila dayon. Human ako nahibaw-i sa ako ang mga test result nga doon ako'y sakit. Stage 2 cancer of the blood. Nashock ko sa akong nahibaw-an. Mahadlok ko nga mamatay. Di pa ko gusto nga mamatay. Nilarga ko London para magpatambal. Matod pa sa mga ginikanan nga there's still hope kay curable ra ang cancer. Labi na nga naapa sa early stage. Pero I don't think curable ang akong sakit tungod kay wa ko'y nakitang improvements. Hinoon, mas nagkagrabe pa ang akong gibati. I am really sorry nga wa ko'y igong katakos nga mananghid nimo. Mahal kay tika o di ko gusto nga mabalaka ka nako. Gusto nako nga go on ka sa imong life. Nakaibaw ko nga daghan pa kag mga pangandoy sa kinabuhi nga gusto nimong ma-achieve. I want you to be happy. And I am so sorry nga niuli ko Pilipinas nga wa nagpakita nimo. Gusto lang akong i-celebrate atong anniversary pinaagi sa pagbisita sa atong time capsule aron magsuwat nimo. Inigabot sa time nga mabasahan nimo ang akong mga letters. Unya wa na ko niining kalibutan na. I hope nga imo ko mapasaylo. I want you to be happy, Travis. Love, Allison. Nakahila ko sa akong nadiskubrian nga usa ka dako masakiton si Allison. Nagpamahid ko sa akong mga luha o giablihan ang iyang next letter dated May 5, 2014. Niuli na sabday siya Pilipinas para maghuglang sa iyang suwat sa among time capsule. Walang gihapon ang kahimtang usa lang gihapon siya kamasakiton, Papa Joe. Sunod akong giablihan mao ang suwat dated May 5, 2015 ang among ika-3rd year anniversary. Dear Travis, nagpasalamat ko sa Ginoo nga buhi paghihapon ko hantod karon. Malipayon kay ko, Travis, tungod kay doon na improvements ang akong kahimtang. I'm still hoping nga cancer-free na ko para makabalik na ko sa imong kinabuhi. I hope nga makapaabot ka na ako. Love, Allison. Walay letter si Allison nako pag 4th year anniversary namo. Buti pasabot nga wa siya kapauli sa Pilipinas. Giablihan nako ang naginusara ug nahabilin nga letter sud sa time capsule. Ug mao nagkato ang iyang last letter dated just 1 week ago. My dearest Travis, una sa tanan manghay ko pasaylo nimo sa akong ka-week. Wa ko'y igong kusog nga ato bangon ka during the darkest days of my life. 5 months ago, gisultian ko sa akong mga doktor nga I was cancer-free. I was very happy. Ug wa ko'y lang ginauna, gawas nimo. Pwede na ko magpakita nimo. Pwede na ko mabalik sa imong kinabuhi. And I did. Doon naman tinuod mga ginagmay nga kabilinggan sa akong pagbalik pero na-prove paghihapon na tunduha nga true love will prevail. I did it. I was so happy. Pero ang wa na ko damha nga hinuwaman ra di ay itong tanan. Few days ago, nadiskubrihan ako nga nibalik na sabang akong sakit. I was not really a cancer-free at all. I'm still sick and dying.
Di ko ganahan nga maapil ka sa akong problema. Mao nga nibalik dayon kog London. Pero sawa pa ko mularga ni pauli ko sa among probinsya para ibilin sa among caretaker ang time capsule. You deserve to know everything. Pero gusto na ako nga sa oras nga makaibaw ka sa tinuod nga wa na ko sa imo ang kiliran. By the time nga mabasahan nimo nga akong mga suwat, di ko sure ug buhi pa ba ko or patay na. Padayon sa pagpakabuhi, life must go on. Isipan na lang ang itabo nato nga usa ka manindot nga damgo. Damgo lang ang tanan. Love, Allison. Nakumot na ko ang papel, Papa Joe. Kasakit ba sa kong nahibawan? Naglisod kong dawat. Ang nakapait pagyud kay wakoy access ni Allison sa London. Wakoy kalibutan og naon sa siya. Pero sama sa iyang gustong may tabo, nagpakalig-on ko. Namasin nga matagaan pa siya og laing chance og mamaayo sa iyang sakit. Wa ko mawadi sa paglaom nga matambalan pa siya sa mga doktor sa London unya makabalik nako. I need to be strong para unya sa pagbalik ni Allison, Papa Joe. Pero 2 ka adlaw ang nilabay. Nakadawat ko sa katawag gikan sa inahan ni Allison sa London. Nagpahibaw nako nga wala na siya. Patay na si Allison, Papa Joe. That was year 2017 and until now, di paghihapon ako mapapas siya sa akong nauhuna. Unsaon nga giprograman nako ang akong utok nga buhi pa siya ug nagbakasyon lang sa laing nasod. Mubalik pa si Allison. Mubalik pa siya, Papa Joe. Daghang salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat, Tampo. Pasensya na nga dili happy ending ang akong istorya. Supposed to be, unya na kumusuwat kung mabalik na si Allison nako ug makasal na mi and we can live happily ever after. Pero kitang tanan, sayod, nga di na kana mahitabo pa. Gituyo na kong suwat ang istorya sa kinabuhi ug gugma kay wa na ko masayod ug makabaton pa ba ko og laing love life. After sa amuang duha ni Allison, siya lang ang babae nga akong gigugma. Karon hangtod sa kahangturan. Kini mo magtatampo, Travis.